Ikilalanin natin ngayon ang isang kakaibang kwento ng isang pambihirang kalapati na nagmarka ng kasaysayan sa mundo ng pigeon racing dito mismo sa Masbate. Alam niyo ba guys, na dito sa KM9 Garden ay makikita natin ang isang statue ng isang malaking pigeon na kung saan ang ibon na yan ay nanalo sa pigeon racing contest na binitawan mula Cebu hanggang dito pamunta sa Mobo Masbate. Ang kanyang tinakbo or nilipad na biyahe from Cebu to Masbate ay 3 hours and 15 minutes. Grabe. Kaya merong statue dito ng pigeon number 5. Ayan, may tag siya dito number 5. Ang kalapati na ito na may ring number 5 ay ang naging kampyon na pagmamay-ari ni Ginoong Joven Aguilar ng KM9 Garden. Marami siyang mga ibon dito na naging isang tourist spot na rin sa munisipalidad ng Mobo Masbate. Ito sir na mga pigeons nyo sir, saan pa po ito galing? Iba sa Maynila. Binili Iba nyo sa po, opo. Cebu, binili namin. Meron lang mag-transport kasi ang permit. Hirap. Permit. Ito po ba yung mga sinasali na mga pang-race na parang binibitawan? Ito yung racing pigeons natin. Ito pala. So mga ano na dyan, parang sinali na. Opo, meron. Saan po binitawan? Yung farthest na sinalihan ko, Cebu City. Doon lang binitawan. Hanggang starting Puntang Masbate City. Cebu to Masbate. Hindi ko makalimutan, parang 3 hours and 50 minutes ang travel time. Ang lapit. Mabilis ang lipad nila. Isipin nyo ha, ang layo ng Cebu City to Masbate City ay more or less 299 kilometers. Pero ang ibong ito ay nakauwi sa loob lamang ng 3 oras at 50 minuto. Ang kalapati na ito ay hindi lang basta kalapati, kundi isa na itong alamat dito sa Masbate. Actually, meron kaming ginawang sculpture doon. Parang in-immortalize namin. Yung statue doon. Yung statue. Siyang fastest bird na nakarating mula from Cebu City to Masbate City. Anong year po yun sir na contest? Siguro 2017, nakalimutan ko na. Hanggang ngayon andito pa po sir? Buhay pang ibon. Buhay pa. Ilang ang oras binahe niya sir? Hindi ako sigurado kung 3 hours? parang 3 hours and 50 minutes. 3 hours and 15 minutes. Grabe, no? Ano po ba ang training na ginawa ng ibon na yun bago siya sinali sa ganyong pa-racing, pa-contest na yun? Actually, ang genes nila, homing talaga sila. Ganun po. Oo. Yun talaga Uwi sila. na uwi sila. So, ang ginawa lang namin, paunti-unti. Yung first release namin, binatawan namin ng kilometer 5. And then next release, Padagdag plus 5 kilometers, palayo ng palayo. So, natutultulan niya mag-uli. Oo, yan. Didi kayo mismo? Hindi mismo sa bahay niya. Sa loft niya. Ang tawag dito, loft. Loft. Ito may landing board tayo, dyan sila maglaland, dyan papasok ang ibon. Dahil sa kamanghamanghang tagumpay ng ibon na ito, ay itinayo ang estatwa ni Ring number 5 dito sa KM9 Garden. Isang pagpupugay hindi lang para sa ibon, kundi para na rin sa dedikasyon at pagmamahal ni Ginoong Joven para sa kanyang mga kalapate. May mga ibang ibon po ba kayo na na-train para sa racing pigeons na hindi na bumalik? Meron din, kasi yung iba hinuhuli ng mga may hilig din. Nilalambat Pag nilalambat. Pag umiinom ng tubig, hinuhuli, inaalagaan din nila para i-compete. Pero yung first ever na alam kong farthest race na ginawa ng Masbate City, first bird to arrive ng ibon natin. Kung mapapadpad man kayo sa Mobo Masbate, ay huwag niyong kalimutang bisitahin ang KM9 Garden dahil ang lugar na ito ay hindi lang basta pasyalan, kundi isang lugar kung saan ang kwento ng bawat tagumpay ay binibigyang halaga.